Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit ang Johnny Tandem Hello po sa inyo. at ako na naman po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Ma, nasan po kayo? Oh, bakit? Ano ba yon? Bakit para kang nawawalang bata dyan? Isinalang ko lang yung mga labahin sa washing machine. May kailangan ka ba ha? Bakit hindi nyo man lang ho pinabaunan ng pera si Junjun sa school? Ha? Abay bakit? Kailangan pa ba nun? May baon na siyang kanin at ulam ha. May isang biskwit din akong binigay sa kanya bago umalis. Abay sobra-sobra naman kung bibigyan ko pa siya ng pera. Ma, yung binibigay kong pera sa inyo, panggastos ho ninyo ni Junjun. Kasama ho doon ang allowance ni Junjun sa school. Oo nga, hindi ko naman ginagastos kung saan-saan ang perang binibigay mo ha. Bakit hinahanapan mo ko? Hindi ko lang binigyan yung bata. Bakit parang nagagalit ka? Ma, hindi ko ho kayo hinahanapan at hindi naman po ako nagagalit. Nagtatanong lang ho ako kung bakit walang baon na pera ang anak ko. 2 linggo na raw po, sabi ng teacher niya. Aba, bakit naman alam ng teacher niya na walang baong pera si Junjun? Kinakapkapan ba niya mga bata bago pumasok sa classroom? Hindi po ma, may kailangan po kasi silang bayaran tuwing recess. Hindi po ba kabilin-bilinan kung bigyan nyo ng 10 piso si Junjun kapag papasok na? Bakit ko nga siya bibigyan ng pera kung may biskwit naman? Kulang pa ba yun? Hindi nyo po kasi ko naiintindihan me. Araw-araw pong nagluluto ang kantin ng pagkain para sa mga bata. Minsan champurado, lugaw o sopas at required po lahat ng bata na bumili nun tuwing recess. Abay, napakagastos naman pala ng paaralan na yan. May baon ng pagkain sa tanghali, may biskwit pa nga tapos may babayaran pang ganyan sa kantin. Noon naman wala kayong ganyang kaartihan eh. Iba po noon at iba rin po ngayon. Sana po naiintindihan niyo po yun. Akin na po. Ang alin naman ang hinihingi mo? Yung pera po na baon dapat ni Junjun. Ma, naka-budget po ang pera natin. Kung 2 linggo na siyang hindi nagbabaon ng pera, di nakaipon po kayo. Paano naman ako makakaipon? Kulang pa nga ang binibigay mong budget sa araw-araw na gastusin. Ho? Paano naman pong magkukulang yun? Nakaparti naman po ang budget para sa mga gastusin natin dito sa bahay ah. Pati po ang allowance na binibigay ko sa inyo, nakabukod na rin. Ayun na nga, nauhugot ko pa nga ang sarili kong pera para punuan ang kakulangan sa budget dito sa bahay. Ang mahal kaya ng bilihin ngayon. Ma, hindi po ba sinabi ko sa inyo yan? Kapag magluluto kayo sa umaga, idamay nyo na lang po ang kakainin nyo sa tanghalian. Mas tipid po kasi yun. Hindi ko naman gusto ang ulam sa almusal ano? Tsaka hindi ko trip kumain ng iniinit lang. Ako naman ang nagluluto kaya pabayaan mo na akong dumiskarte. Wala naman pong problema sa pagluluto Kaso dagdag gastos po yun. Sa halip na makatipid tayo napapagastos pa kayo dahil ayaw niyong inuulit ang ulam. Tambak na nga po ang tira-tirang ulam dyan sa ref oh. Para sa inyo nga yun ni Tonyo. Syempre kada luto ko, gusto kong magtira para sa inyo. Baka sabihin nyo ako lang ang kumakain ng niluluto ko. Kaya kahit wala kayo, isinasama ko kayo sa budget. Ma, alam nyo naman pong nasa trabaho kami, hindi ba? Hindi kami kumakain dito sa tanghali. Kaya nga nagtitira ako para sa inyo. Paulit-ulit ko na lang pong sinasabi sa inyo na wag nyo na po kaming isama sa pananghalian nyo. Magluto kayo ng para sa inyo lang ni Junjun. Oo na, sige na. Para kang nanay kong manermon. Nga pala, wala na akong pera pang gastos bukas. Ho? Hindi ho ba hanggang bukas pang budget na binigay ko? Hihingi ba ako sa'yo kung meron pa? Ay naku Mariel, sobrang mahal ng bilihin ngayon. Sabon at sangkap pa lang sa kusina, kulang na ang perang binibigay mo. Uy, sandali. Pera na naman ba yung pinag-uusapan nyo? Ay naku mahal. Sinasabi ko na sa'yo di ba, malas pag pinagtatalunan ng pera. Tama na yan. Ayaw mo kasing nakikinig sa sinasabi ko Ay, nandyan ka na pala mahal. Nag-uusap lang kami ni Mama. Hayaan mo na yon. Maliit na bagay lang naman. Halika, tignan mo na lang tong card ng anak natin. Ang galing-galing niya. Sige. Teka sandali lang mahal Magmamano lang ako kay mama. Mano po ma? Sige na. Hindi mo na kailangan magmano pa. Noon pa man ayaw talaga ni Mama kay Tonyo kasi kabaliktaran niya ang ugali ng asawa ko.
Kahit pinapakita ni Tonyo na kaya niya kaming buhayin mag-ina, hindi pa rin siya matanggap ni Mama. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko noon sa aking asawa para matapos na ang usapang pera. Sabay naming tinignan ang report card ng anak naming si Junjun kaya nabaling doon ang atensyon ni Tonyo. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie. Ako nga po pala si Mariel. 24 years old na po ko nung nag-asawa at nagkaanak. Nabuntis po kasi kagad ako kaya nagdesisyon kami ni Tonyo na magsama na sa iisang bubong. Wala pa pong budget kaya hindi pa po kami nakakapagpakasal ni Tonyo noon. Kahit na ganun, masaya naman po ang aming pagsasama. Kasama namin sa bahay ang nanay ko. Hindi ko kasi siya kayang iwan dahil mag-isa na lang siya sa buhay. Nang mabuntis ako, mas naramdaman ko ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Sinusunod niya ang lahat ng gusto ko at mas nagpupursige siya sa buhay. Tuwing gabi bago matulog, nagkakaroon kami ng oras para makapagkwentuhan at nabaling ang usapan namin tungkol kay Mama. Sumasakit na naman ang ulo mo kay Mama, no? Oo hayaan mo na. Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo na siyang pansinin, baka pag-initan ka pa nun. Lagi naman talagang mainit ang dugo sa akin ng mama mo eh. Bakit kasi hindi na lang tayo bumukod eh? Tapos dagdagan na lang natin ang allowance niya. Ayan ka na naman eh. Hindi ba't napag-usapan na natin yan? Hindi ko pwedeng iwan si Mama. Nag-iisa lang siya eh. Matanda na siya, Tonyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya tapos wala ako sa tabi niya. Tsaka hindi kaya ng sahod mo ang gastusin natin araw-araw kahit magtipid pa tayo. Kaya nga kailangan ko magtrabaho, hindi ba? Hindi nga tayo makapagtipid ng maayos eh. Kasi napakagastos ng mama mo. Hindi tama ang pagbabudget niya sa perang inaabot natin sa kanya. Gawan na lang siguro natin ang paraan para makaluwag-luwag tayo sa pera. Kagaya ng mga appliances dito sa bahay na pwede nating ibenta kasi hindi naman natin nagagamit. Tapos wag muna tayong gumamit ng washing machine. Pwede namang gawing mano-mano ang paglalaba eh. Makakatipid tayo sa kuryente at sa paggamit ng tubig. Bakit hindi na lang ikaw ang tumigil sa pagtatrabaho? Total mas malaki naman ang sahod ko sa'yo. Dumito ka na lang sa bahay at ikaw ang gumawa ng mga sinasabi mo. Hindi gawain ng lalaki ang paglalaba, ano ka ba? Ganon. Di hindi ko rin gawain ng magtrabaho. Pero kailangan kong gawin kasi kulang ang sahod mo. Hindi ba obligasyon ng lalaki ang mag-provide para sa kanyang pamilya? Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Kung wala lang ang mama mo, kasya na sa atin ang kinikita ko eh. Kaya nga nagtatrabaho ako, hindi ba? Para makatulong sa sitwasyon natin. Pero hindi solusyon ang iwanan si Mama. Tsaka nakakatulong naman siya sa atin ah. Siya ang nag-aasikaso sa bahay kapag wala tayo. Siya ang naghahatid sundo kay Junjun. Kung wala siya, kakailanganin natin ng isang tao para gumawa nun. Didagdag na naman sa gastos kasi kailangan pasahurin yun. Si Mama, maliit lang naman ang inaabot kong allowance niya. Ikaw ang dapat gumagawa nun, mahal eh. Kung gagawin ko ba lahat ng gawaing bahay, pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo, magagawa mo ba kaming buhayin ha? Pati si Mama. Alam mong hindi ako pwedeng lumipat ng trabaho kahit maliit ang kita sa trabaho ko. Malaki naman ang tiwala sa akin ng amo ko eh. Hindi ko ipagpapalit yun sa walang kasiguraduhan. Kung ikaw lang at ang anak natin, kaya ko kayong buhayin. Kailangan lang ng tamang pagbabudget. Hindi ka naman kagaya ng mama mong gastador eh. Yan ka na naman sa pagbabudget ko no. Kahit anong budget mo, kung kulang na kulang talaga ang binibigay mong pera, hindi natin mamamagic yun. Tsaka isa pa, mag-isa lang akong itinaguyod ni Mama noon. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang ngayon ano. Nag-iisa akong anak at wala siyang ibang aasahan pa. Wala na si Papa, matagal na kaming iniwan at wala na kaming balita kung nasang lupalop man siya ngayon. Sino ang titingin at mag-aalaga kay Mama kung iiwan ko pa? Kaya nga nagtatrabaho ko para makatulong sa gastusin natin eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, hayaan mo na lang si Mama eh. Ako nang bahala sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Dalawa tayong wala sa tabi niya araw-araw. Hindi ako nagkukulang sa pag-aalaga sa kanya ha, Tonyo. Kapag may oras ako, nilalaan ko yun sa kanya. Ikaw, mahal mo ba talaga ang anak natin? Ikaw kaya ang walang panahon sa kanya. Mas kailangan kanya kasi lalaki ang anak natin. Anong klaseng tanong ba yan? Mahal ko kaya si Junjun. Anak ko siya eh. Kung mahal mo siya, maglaan ka na lang ng oras sa kanya. Kasi si Mamang palagi mong nakikita eh.
Kahit bumukod tayo, kakailanganin ko pa rin magtrabaho kasi mas lalaki ang gastusin kapag ganun ang nangyari. Kakailanganin din natin ng ibang tao para mag-alaga kay Junjun kasi hindi ako pwedeng huminto sa trabaho. Kailangan kong suportahan si Mama. Ay naku, bahala ka nga. Basta sinasabi ko sa'yo, hindi madaling magbago. Kung ano nakasanayan ng tao, ganun na yun. Bantayan mo na lang yung mama mo ha. Baka abot ka lang ng abot ng pera tapos hindi mo alam bumalik na pala siya sa bisyo niyang pagsusugal. Nangako na sa akin si Mama, hindi na siya magsusugal. Alam niyang hindi ko ipagkakatiwala sa kanyang budget dito sa bahay kapag bumalik siya sa bisyo niya. Paano mo malalaman wala ka naman dito madalas. Hindi rin natin sigurado kung nakikita ba siya ni Junjun na nagsusugal kasi nasa school palagi yung bata. Mabilis kumalat ang chismis, mahal. Alam mo naman yon, malalaman at malalaman natin yon. So paano yan? Habang buhay na natin kasama ang mama mo? Di malamang, hindi ko siya pwedeng pabayaan no, lalo na tumatanda na siya. Ano ba yan? Parang hindi tayo nagkapamilya niya kung palaging nasa eksena yung mama mo na yan Ano? Hindi naman siya nangingialam sa desisyon nating mag-asawa. Hindi ba ikaw naman ang nagbabudget tapos ako ang nag-aabot sa kanya? Tinatanggap niya lang kung anong binibigay natin sa kanya. Kaya wag mo nga pag-isipan ng ganyan si Mama. Sabi ko sa'yo, pakisamahan mo siya ng maayos para matanggap ka na niya at nang hindi ka na nagkakaproblema pa sa kanya. Pinapakisamahan ko naman Sinasabi ko lang naman na gusto kong tayo ang magpatakbo sa sarili nating pamilya. Ay nako, pabalik-balik na naman tayo sa usapan na yan. Akala ko ba naiintindihan mo na yan bago pa tayo magsama ha? Naintindihan ko naman talaga Kaso, lumalala ang ugali ng mama mo ngayon. Patindi ng patindi ang pagpaparinig niya sa akin. Kahit araw-araw ako magmano sa kanya, hindi niya tinatanggap. Wala na akong ginawang tama sa kanya kaya naiilang ako. Nasa sinapupunan pa lang yang si Junjun, problema na natin siya. Hindi na lang ako sumagot kay Tonyo, Miss Winnie. Hahaba lang kasi ang usapan at hindi pa rin kami magkakaintindihan. Lumaki po siyang walang magulang kaya siguro hindi niya ako naiintindihan. Habang lumalaki naman ako noon, walang ibang iniintindi si Mama kundi ang maibigay sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. Hindi ko na nga po naisip noon na hanapin si Papa kasi napuna na po lahat ni Mama ang pagkukulang ng isang ama. Nakatulog na ako matapos naming tapusin ang pag-uusap ng hindi nagkakasundo sa bagay na yon. Kinabukasan, maaga po akong nagising. Naabutan kong nasa kusina si Mama habang kumakain naman si Junjun ng agahan. Palihim kong ibinigay sa anak ko ang isang sobre na may lamang pera. Sinabi ko na lang na dun siya kukuha ng allowance kapag hindi siya binibigyan ng lola niya. Oh, ang aga mo naman yatang nagising, anak. Magpahinga ka pa ron. Ako nang bahalang mag-asikaso kay Junjun. Gusto ko pong makasabay kayo sa pagkain ng almusal Halika na po, mamaya na po yung paghuhugas nyo ng pinaglutuan nyo. Kumain na po muna tayo, Ma. Anong kasalanan mo at naglalambing ka ng ganyan, ha? Nag-away na naman kayong mag-asawa, no? Ay nako, sinabi ko naman sa'yo. Kung pinili mo na lang ang lalaking nirereto ko noon, baka mas maayos ang buhay natin ngayon. Baka nga hindi ka nagtatrabaho at nakahiga ka na lang sa pera ngayon. Tignan mo ang napangasawa niya, napakaginhawa. Mama naman, gusto ko lang po kayong makasabay ni Junjun na kumain ng almusal. Kaya pwede po ba, wag nyo nang babanggitin yon lalo na sa harap ng asawa at anak ko. Anong asawa ka dyan? Ni hindi ka nga mapakasalan ni Tonyo Asa-asawa ka pa. Ang tunay na mag-asawa yung kasal. Ma, naririnig po kayo ni Junjun, ano ba? Alam mo, dapat alam ng bata kung ano ang totoong mag-asawa sa hindi. Tsaka, abalay ang anak mo sa pinanonood niya sa cellphone, no? Ewan ko ba sa inyo, bakit sinasanay niyo sa cellphone ng batang yan? Mabilis lalabo ang mga mata niyan. Tignan mo, kulang na lang idikit ang mga mata sa screen. Mas madami po kasi siyang nakakain sa umaga kapag nalilibang. Nakasanayan na rin po niya yan kaya hayaan niyo na. Magpapasalamin na lang po ako kapag lumabo kagad ang mata niya. Ay nako, buti sana kung mapera kayo. Sa sobrang kuripot ng kinakasama mo, baka hindi pa niya magastusan ng anak mo sa ganyan. Kaya nga po ako nagtatrabaho, hindi po ba? Para maibigay ko ang mga kailangan ng anak ko. Alam mo Mariel, gawain ng lalaki ang pagtatrabaho. Kung ikaw lang din pala ang gagawa niyan, ano na lang ang gagawin ng asawa mo, ha? Bakit nag-asawa ka pa kung ikaw din lahat ang magbibigay ng kailangan ng anak mo?
Ganun naman po ang mag-asawa, ma. Nagtutulungan. Tsaka alam ko na po kung saan pupunta ang usapang ito eh. Kumain na lang po kayo at baka malate pa po si Junjun sa pagpasok. Ako na po ang maghahatid sa kanya ngayong umaga. Abay, bakit? Hindi po ako masyadong napagod sa trabaho kahapon. Nakapagpahinga po ako ng maayos kagabi, kaya naman po maaga akong nagising. Kapag may pagkakataon, gusto ko pong maglaan ng oras para sa inyo eh. Ay siya, ikaw ang bahala. Maghuhugas na lang ako dito ng plato at tatapusin ang ibang gawain dito sa bahay. Salamat po, ma ha. Oh, ano yan? Bakit may ganyan? Nagpapasalamat lang po ako sa pagtulong niyo sa amin. Hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang katawan ko sa mga dapat gawin kung wala kayo. Ay nako, ano kayang nakain mo? Baka gutom lang yan ha anak? Kumain ka na nga muna dyan. Pagkatapos po namin kumain ng almusal, inihatid ko na rin si Junjun sa school. Masaya siyang naglalakad kasama ako, Miss Winnie, at gustong-gusto kong makita yon. Kung pwede lang, araw-araw ko siyang ihatid, kaso kailangan ko pong magtrabaho eh. Umuwi agad ako ng bahay pagkatapos kong ihatid si Junjun. Naghanda naman ako ng sarili para pumasok sa trabaho at ganun din po si Tonyo. Araw-araw nagbubunga nga si Mama dahil palagi niyang nakikita ang kilos ni Tonyo. Hindi kasi natututo si Tonyo sa tamang paglagay ng hinubaran niya sa marumihan. Nababasa rin ang pintuan ng banyo pagkatapos niyang maligo. Hinahayaan ko na lang siya at hindi na rin kumikibo si Tonyo para hindi na humaba pa ang sermon ni Mama. Sa buong maghapon, naging abala ko sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, nakabusangot na mukha ni Tonyo ang naabutan ko habang nasa labas at nagsisigarilyo. Tinanong ko siya kung anong problema pero itinuro niya lang ang loob ng bahay. Kaya naman pumasok na lang ako at naabutan ko si Mama na nakahiga sa sofa habang may mga fast food sa ibabaw ng center table. Mano po, Ma? Oh, dadyan ka na pala. Kaawaan ka ng Diyos. Si Junjun nagpaalam na makikipaglaro dyan sa kapitbahay nating kaklase niya. Baka kasi hanapin mo eh. Sige po. Susunduin ko na lang po mamaya. Nga po pala, ano po to? Nag-order kayo ng pagkain kaysa magluto? Oo napagod na kasi ko kanina. Naglinis kasi ako ng buong bahay at hindi ko man lang napansin ang oras. Nanginginig na ako sa gutom kaya nag-order na lang ako. Pero may tira pa pong mga ulam dyan sa ref, Ma. Sana ininit nyo na lang po. Tsaka hindi po ba masyadong madami naman yung in-order nyo para sa pagkain yung maglola? Ano ka ba? Siyempre, dinamay ko ng hapunan natin. Sayang kasi ang delivery fee eh. Masyadong mahal kaya sinulit ko na lang. Pwede naman po akong magluto kung hindi nyo kaya. Siguradong naubos ang 1 linggong budget para dito. Kung pera ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Nandito pang binigay mo sa akin na allowance. Pwede kong hugutin yon kapag nagkulang ang budget dito sa bahay. Mama, ang budget po dito sa bahay para lang dito sa bahay. Yung pong perang binibigay ko para sa inyo, para makabili kayo ng gusto nyo. Hindi ko rin naman po gugustuhin na galawin nyo yun para dito sa bahay. Ay nako, pagod na nga ako, sinisermonan mo pa. Hindi naman masama ang magpa-deliver ng pagkain paminsan-minsan ha. Masyado pong magastos ang pag-order ng pagkain, Ma. Tsaka hindi naman po healthy yan eh. Hindi ko nga kayang magluto. Nahihiya lang naman ako sa inyo na uuwing pagod tapos wala pang pagkain. Kaya kayo ang inaalala ko. Tapos mali pa pala ako. Ewan. Kung ayaw niyo nito, di ako na lang ang kakain lahat. Ako na lang ang kakain nito hanggang bukas. Padabog na pumasok si Mama sa sarili niyang kwarto, bitbit ang mga pagkaing in-order niya. Napailing na lang ako sa ginawa niya. Nagpalit na ako ng damit tsaka pumunta sa kusina. Nagiinit na ako ng tirang mga pagkain mula sa ref nang dumating si Tonyo kasamang anak naming si Junjun. Maya-maya nag-aahin na ako at tinawag na sila para kumain. Tapos na akong maglikpit sa kusina nang maisip ko si Mama. Kinatok ko siya sa kwarto pero hindi siya sumasagot. Hinayaan ko na lang dahil may pagkain naman siya sa loob ng kwarto niya eh. Pero ang inaalala ko, baka nakalimutan niyang uminom ng maintenance na gamot dahil sa pagtatampo. Sa mga sumunod na araw, nagising akong ihahatid na niya si Junjun sa school. Bumati ako sa kanya pero silent treatment lang ang sinagot niya. Tumagal ang ganong setup namin ng 3 araw.
Isang hapon, nag-undertime ako sa trabaho. Bala ko kasing magbayad ng bills sa kuryente at sunduin na rin si Junjun sa school. Ma, nakita niyo po ba ang pera kasama nitong resibo ng kuryente? Magkasama po kasi yun eh. Iniligay ko dito sa ibabaw ng ref kaninang umaga. Nandito pa naman yung resibo pero wala po yung pera. Nilipad kaya? Nasaan na kaya yun? Magbabayad kasi ako ngayon eh. Ah, yun ba? Nilipad nga kanina nung natapatan ng electric fan habang naghihiwa ako ng lulutuin. Pambayad pala yun sa kuryente, ha? Opo eh. Nasaan na po? Bukas pa po ang bayad center kaya babayaran ko na sana ngayon. Isasabay ko na sana sa pagsundo kay Junjun eh. Ay, kailangan na bang bayaran yun ngayon? Baka pwede naman sa susunod na linggo na. Po, bakit po ba? Ginastos niyo po ba? Saan niyo po ginastos ang perang yun? Eh, hindi ko naman alam na pambayad pala yun ng bills. Hiniram ko muna sandali para pambayad ng parcel ko. Nakalimutan ko kasi na may in-order pala ako online na rejuvenating set. Maganda kasi yun sa mukha kaya napabili ako. Eh sayang naman kung ika-cancel ko dahil baka hindi na ako maka-order sa susunod. Eh hindi po ba may sarili kayong pera? Eh dinagdag ko nga kasi sa grocery yung binigay mong pera para sa akin. Ang natitira na lang dyan pambaon ni Junjun sa school. Kahit gamitin ko yun, hindi naman kakasya pambayad ng parcel ko. Pasensya na anak ha. Hindi ko alam na pambayad pala ng bills yun. Akala ko pera mo yun na nalaglag lang sa'yo kanina. Ay, wala na po tayong magagawa dyan. Nagastos nyo na po eh. Hindi na mababawi yun. Sa susunod po, magpaalam muna kayo bago gumastos, ma. Kung o-order kayo, siguraduhin niyo pong may pambayad kayo. Nanermon ka na naman. Pera lang yun, ha? Ma, sinasabi ko lang po yun. Binabudget po ni Tonyo ang lahat ng sweldo namin eh. Halos wala na nga pong natitira para sa savings eh. Kaya kapag ganitong sitwasyon, hindi ko po alam kung saan kukuha ng pera. Kaya sana naiintindihan nyo kung bakit ko nasabi yan. Bakit kasi ang kuripot ng kinakasama mo eh? Ma, hindi na po ako nagsisisi na siya ang asawa at ama ng anak ko. Hindi po perpekto ang pagsasama namin. Hindi po mayaman ang pamilyang pinagmulan niya at ganun din naman po ako. Pero sapat na po siguro ang pagsusumikap niya sa buhay. Nagsusumikap din ako para makatulong sa kanya. Kaya po dapat maintindihan niyo yun kasi nanay din po kayo, hindi ba? Sana tumulong din po kayo. Sinasabi mo bang pabigat ako, ha? Po? Saan naman po nang galing yan, ma? Wala po akong sinabing ganyan. Hindi rin po ako nagrereklamo na ako ang gumagastos dito sa bahay. Hindi ko rin po kayo sinusumbatan. Magtulungan po tayo at maging maingat sa paggastos. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, ma. Pasensya na po kung ibang dating sa inyo. Mauna na po ako. Ako na po ang susundo kay Junjun. Lumabas din ako kagad para matigil na ang pagtatalo namin ni mama. Nagulat ako noon, Miss Winnie, dahil nasa labas pala ng pinto si Tonyo. Mukhang kanina pa siya nandun at narinig lahat ng usapan namin ni Mama. Napailing na lang siya at pumasok na sa loob ng bahay. Wala siyang sinabi pero ramdam na ramdam ko kung anong gusto niyang iparating. Pagdating kasi sa sobrang paggastos ni Mama, siya ang palaging kontra doon. Hindi ko na lang siya pinansin pa. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad papuntang school. Naghintay ako sa labas hanggang sa maglabasan na ang mga estudyante. Malaki ang ngiti ng anak ko at kumakaway pa ng sumalubong sa akin. Hindi ko alam pero bigla pong napawi ang lahat ng sama ng loob ko at galit ng mga oras na yon. Masaya kaming naglakad pa uwi habang kumakain ng ice cream ang anak ko na pinabili niya. Dahil sa naging pagtatalo namin ni Mama, maaga po siyang nagkulong sa kwarto niya kahit hindi pa oras matulog. Kami naman po ni Tonyo nasa sala at nanonood ng palabas sa TV habang umiinom siya ng beer para pampatulog. Saan ka ngayon kukuha ng pambayad sa kuryente natin? Wala na bang natira dyan sa'yo ha? Baka naman may sobra sa budget mo. Hiramin ko na muna. Mababalik naman yon sa susunod na cut-off eh. Mag-OT na lang ako simula bukas. Lahat ng sobra sa sahod natin, naihulog ko na sa bangko. Di naman pwedeng galawin yun kasi masasanay na naman tayong kumukuha ron eh. Ngayong taon na nga lang umaayos ang hulog natin dun, di ba? Nung mga nakaraang taon palaging nagagalaw yun dahil binabayaran natin yung mga utang ni Mama sa kakasugal niya.
Last na tong kukunin ko, kaya pagbigyan mo na ako. Hindi naman kalakihan dahil pambayad naman ng kuryente. Bakit hindi mo na lang sabihan si mama na ibalik ang skincare na yun? Sobrang mahal naman nun masyado at isa pa, hindi naman niya kailangan yun eh. Alam mong hindi ko pwedeng sabihin yan kay mama, hindi ba? Mamaya magdamdam na naman yun at hindi uminom ng maintenance niya. Isa pa yan. Alam niyang ang mahal ng maintenance niya tapos may skincare pa siyang nalalaman dyan. Pandalaga lang naman ang mga ganun, di ba? Ano ka ba? Kahit sino pwedeng gumamit nun. Wala namang age limit ang pagpapaganda eh. Baka pakiramdam ni mama masyado na siyang losyang sa edad niya. Kaya siguro naisipan niyang gumamit nun. Tsaka ayos lang naman yun eh. Yun nga lang napagastos siya ng sobra kasi mamahalin yung nabili niya. Intindihin na lang natin siya, mahal. Nandun na tayo. Pero tama bang pati pambayad ng bills galawin niya? Basta hindi ko babawasan ng savings natin para ibayad sa kuryente ha. Ayos lang kung maputulan tayo ng kuryente. Magtiis na lang sa init at mano-manong paglalaba. Basta ikaw ang maglalaba ha, papayag ako. Ano ba naman yan, mahal? Matanda na si Mama, Tonyo. Hindi siya pwedeng mainitan ng sobra at kung magmamano-mano pa siya sa paglalaba, siguradong mapapagod yun. Nagme-maintenance na nga baka mamaya bigla na lang siyang atakihin. Kaya hindi pwedeng maputulan tayo ng kuryente. Sige na mahal, bawasan na natin ng konti ang savings natin. Mahal, pasensya na. Pero maninindigan ako sa desisyon ko. Sa ngayon, hindi ko gustong bawasan ang savings natin. Savings natin dalawa yon. Kaya may karapatan naman ako, hindi ba? Alam ko naman yun eh. Pero hindi ka makaka-withdraw kung wala akong pirma, di ba? Kasi joint account yun. Kaya kailangan mo akong mapapayag muna. Paano ka mapapapayag mukhang buo na ang desisyon mo? Lumalaki na kasi ang anak natin, mahal. Kaya dapat maghigpit tayo sa paggastos para makaipon tayo para sa pag-aaral niya. Kaya kung panay tayo bawas sa savings, paano na ang pag-aaral ni Junjun? Saka paano kung gusto kong magkaanak ulit? Ayaw mo ngang lumipat ng trabaho tapos may bala ka pang dagdagan ng anak natin, ha? Oo, pero tsaka na kapag nakabukod na tayo kay mama, gusto ko tayo mismo magpatakbo ng pamilya natin. Hindi na lang ako sumagot kay Tonyo, Miss Winnie. Matagal na kasi naming pinagtatalunan ng tungkol sa trabaho niya. Ayaw niya kasing lumipat kahit maliit ang sahod. Hindi siya kasi sanay magpalipat-lipat at bukod pa doon, ayaw niyang mag-adjust. Gusto niya kasi doon sa nakasanayan lang niya. Ika nga nila, give and take daw sa relasyong mag-asawa. Pinagbigyan niya ako na tumira kami kasama ang mama ko kaya hindi ko siya mapilit na lumipat naman ng ibang trabaho. Kinabukasan tanghali na akong nagising. Dumating na si mama galing sa school. Naihatid na kasi niya si Junjun. Pagalit niyang inilapag ang pera sa lamesa. Oh, narinig ko kayo kagabi. Nakakahiya naman kung babawasan niyo ang perang iniipon niyo para lang may pambayad sa kuryente. Nangutang na lang ako sa nanay ng kaklase ni Junjun na kaibigan ko. Oh, heto, ibayad mo sa kuryente. Ho? Bakit niyo naman po ginawa yun, ma? Pwede naman po akong mangutang sa katrabaho ko eh. Hindi na kailangan. Nakapangutang na ako, hindi ba? Kunin mo na yan at bayaran ng kuryente. Mama naman. Ayos lang ako. Hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Siguro nga tama ang asawa mo. Gastos nyo nga dito sa bahay. Dagdag pa ang maintenance ko. Hindi naman na sumusumpong ang high blood ko kaya siguradong ayos na ako. Huwag ka nang bibili ng gamot ko sa katapusan, ha? Ano po ba yung sinasabi nyo, ma? Hindi po ganun ang ibig sabihin ni Tonyo. Huwag ka nang magpanggap pa, Mariel. Alam kong nahihirapan ka ng manimbang sa amin ng asawa mo. Mas maganda sigurong umalis na lang nga kaya ako dito. Mama, bahay niyo po to. Kaya bakit kayo aalis? Bahay ito na naipundar ko para sa'yo. Kaya sa'yo na ito. Siguro maghahanap na lang ako ng trabahong pwedeng magstay in. Sa ganun, hindi ko na kailangan mangupahan pa. Teka nga lang po, ma, ha? Hindi ko po kayo pinapalaya sa sarili niyong pamamahay, ha? Kung ano man po ang nasabi ni Tonyo, opinyon niya lang po yun pero hindi naman po ako pumayag. Hayaan niyo po pagsasabihan ko siya. Hindi na kailangan. Ayokong mag-away na naman kayo ng dahil sa akin. Hindi naman po away yun eh. Normal na usapan lang po yun ng mag-asawa. Hindi po ba dapat pag-usapan naman talaga namin ng mga ganong problema? Tama ka naman, pero ayoko talagang makasama ang asawa mong yan, ha?
Baka hindi ko na siya matansya pa. Mama naman, ayoko din naman pong malayo sa inyo. Ayoko naman pong isipin ng mga tao na matanda na kayo pero pinagtatrabaho ko pa kayo o hinahayaang mga muhan. Kaya nga po nagsusumikap ako, hindi ba? Para maibigay ko ang pangangailangan natin dito nang hindi umaasa kay Tonyo. Asawa ko po siya kaya papakinggan ko ang opinyon niya pero hindi ko naman po sinasabing dapat ko siyang sundin. Ang dami mo pang sinasabi. Ang gusto ko lang naman malayo sa asawa mo. Nasa iyo naman yan kung siya ang gusto mong makasama eh. Huwag niyo naman po akong papiliin, ma. Mahal ko naman po kayong pareho eh. Pareho ko kayong gustong makasama. Huwag niyo naman po akong pahirapan ng ganito, ma. Ikaw lang naman ang nagpapahirap sa sarili mo, Mariel. Nung una pa lang, sinabi ko na sa'yong ayoko sa kanya. Matigas yung ulo mo, hindi ba? Mama naman. Hindi ka naman mahihirapan ng ganyan kung sinunod mo lang ako. Alam mo namang hindi kita ipapahamak pero hindi mo pinili ang lalaking nirereto ko sa'yo. Ma, 7 taon na si Junjun. 7 taon na rin po simula nang magsama kami ni Tonyo. Hanggang ngayon pa po ba, hindi pa rin kayo nakaka-move on dyan? Dahil mula noon, pera pa rin ang problema natin. Nagsumikap ako para buhayin ka at mapalaki ng maayos. Alam mo na kung anong pinagdaanan natin noon pero hindi ka na natuto sa pinagdaanan ko. Kaya nga po ako nagsusumikap ng ganito dahil alam ko kung anong pinagdaanan nyo, ma. Alam ko rin po na mahirap magpalaki mag-isa ng anak kaya ayoko pong mangyari yun sa akin. Ayoko pong hiwalayan si Tonyo dahil lang ayaw nyo sa kanya. Hindi ko naman sinasabi sa yung hiwalayan mo siya, ha? Yun po ang dating sa akin ng mga sinasabi nyo ngayon eh. Abay, bahala ka na nga. Ang kitid-kitid ng utak mo. Ayoko lang makasama ang asawa mo. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo siya. Magkaiba naman yon. Bahala ka na nga dyan. Ang aga-aga. Oh, ayan ha. Binalik ko na yung pambayad ng kuryente ha. Ibayad mo na lang. Siguro iisipin po ng iba na ang sama kong anak, Miss Winnie. Dahil sinasagot-sagot ko si Mama. Ang gusto ko lang naman po, maintindihan niya ang sitwasyon at tanggapin niya ang asawa ko. Hindi ko naman po sinabing ibalik niya ang perang yun pero gumawa siya ng paraan. Maramdamin po talaga si Mama, kaya madalas hinahayaan ko na lang na lumipas ang tampo niya. Yun din ang nakasanayan namin habang lumalaki ako. Humingi man ako ng pasensya pero hindi na siya nagbabago dahil sa paningin niya kasi tama palagi ang mga matatanda. Pagod ako sa maghapong trabaho. Nag-OT rin ako dahil gusto kong dagdagan ng maibibigay kong pera kay Mama. Hindi pa ako nakakalapit sa bahay nang marinig ko ang boses ni Tonyo. Mukhang nagtatalo sila ni Mama kaya nagmamadali akong pumasok at inawat ko sila. Tonyo, ano ba? Nanay ko yung kausap mo ha? Bakit ganyan kang magsalita sa kanya? Anong problema ha? Bakit mo ba siya sinisigawan? Sinaktan ni Mama si Junjun, Mariel. Anong gusto mo, hayaan ko na lang? Pinaya niya ang anak ko sa mga kalaro niya eh. Sinabihan niya magnanakaw. Ano? Mama, totoo ba yon? Nasaan si Junjun ngayon? Nasa kwarto, kanina pa umiiyak. Baka nakatulog na yun sa sama ng loob. Kanina ka pa namin hinihintay, pero hindi na ako nakapagpigil. Kinausap ko lang naman si Mama eh. Siya itong mataas na kagad ang boses eh. Paano? Bastos ka at walang modo! Sinaktan at pinaya niyo po ang anak ko, Ma. Sandali lang, Tonyo ha. Hayaan mo muna kami ni Mamang mag-usap. Mali ko na naman. Ganun ba? Ako na naman ang mananahimik. Hindi ko nga nasasaktan ng anak ko eh. Anong karapatan niyang gawin yun? Paano ko na-trauma ang anak ko? Bakit ako sinampal mo? Pinagtatanggol ko lang ang anak natin ah. Kung nagkamali si Junjun, may karapatan si Mama na disiplinahin siya. Hindi siya ibang tao, Tonyo. Kaya kapag sinabi kong manahimik ka muna, manahimik ka. Namputya naman oh. Kasalanan ko pa ngayon. Nakakatawa ka talaga, Mariel. Mali na si Mama, pero kinakampihan mo pa rin. Ano ba? Hindi ko siya kinakampihan. Gusto ko lang malaman ang dahilan niya. Kilala kong nanay ko, no? Siya ang nagpalaki sa akin at hindi siya mananakit dahil lang gusto niya. Kung umabot siya sa ganung punto, ibig sabihin may kasalanan ng anak mo. Kung hindi mo kayang galangin si Mama bilang lola ni Junjun, galangin mo naman siya bilang nakatatanda sa'yo. Kitang-kita ko po ang pagpipigil ni Tonyo ng galit, Miss Winnie. Siguro na-realize niya na mali rin siya kaya hindi na siya nagsalita at umalis na lang. Lumabas siya ng bahay at naiwan kami ni Mama. Ibinaba ko ang bag ko at kumuha ng 2 baso ng tubig.
Iniabot ko kay mamang isang baso, tsaka ininom ko na lang ang laman ng isang baso. Nang kumalma na ako, tsaka ako nagsalita at kinausap siya ng mahinahon. Ma, ano po bang nangyari? Bakit niyo po ba nasaktan ng anak ko? Natapunan ng kaklase niya ng juice ang bag niya. Kaya naman binuksan ko yon pag uwi niya at inalis ang mga gamit para labhan. Nakita ko yung 200 pesos sa bag niya. Pinapaamin ko siya kung kanino niya ninakaw yon. Ayaw umamin kaya pumunta kami sa school para sabihin sa teacher niya. Alam mong ayoko sa sinungaling at magnanakaw, hindi ba? Bata pa siya kaya kailangan disiplinahin. Kung hindi, lalala ang problema. Ma, hindi po yun ninakaw ni Junjun. Binigyan ko po siya ng emergency fund para kung nagugutom siya may madudukot siyang pera. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Akala mo ba gagastusin ko ang perang hindi naman para sa akin, ha? Mama, wag niyo naman pong bigyan ng ibang kahulugan ng ginawa ko. Ayoko lang po na napapahiya ang anak ko sa school. Akala ng ibang nanay pinababayaan ko siya kasi hindi siya nagbabaon ng pera. Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa kanya. Kung sinabi mo sa akin, di sana hindi ko nasaktan yung bata. Pinalo ko lang naman siya sa puwet para magtanda. Napakaarte ng anak mong yan, parang hindi lalaki. Mama, hindi po lahat ng kabataan katulad ko nung lumalaki. Lumaki na po si Junjun sa dahan-dahan at mahinahong pakikipag-usap. Wala po sa amin ni Tonyo ang sumisigaw kapag pinapagalitan siya. Kaya siguradong nabigla yun at natakot. Masyado nyo kasing bine-baby ang batang yan. Kita mo, kung makapagtanong si Tonyo sa akin, wala ring galang. Ano ba ako rito, ha? Mama naman, intindihin niyo na lang po si Tonyo. Siyempre, anak niya yun. Ayaw niyang nasasaktan. Kaya siguradong nabigla lang po siya. Yan! Diyan ka magaling. Binabastos na nga ako tapos gusto mo pang intindihin ko siya. Aba, ayos din ah. Mama, iniintindi ko rin naman po kayo ha. Sinaktan niyo ang anak ko pero naging mahinahon pa rin po ako sa pakikipag-usap sa inyo. Ang gusto ko lang naman po wag na natin tong palakihin pa. Maging aral na lang po sa atin ang nangyari. Ako na pong bahalang magpakalma sa anak ko. Nabigla lang po yun kaya nakapagsumbong sa papa niya. Intindi! Puro na lang pag-iintindi. Hindi nga ako naiintindihan eh. Ano bang gusto mo? Mag-sorry ako sa anak at sa asawa mo? Kaya niyo po bang gawin yon, ma? Ayos ka rin ah. Ako ang matanda tapos ako ang magsosorry sa kanila? Ma, nagkamali po kayo eh. Kaya wala naman po sigurong masama kung humingi kayo ng tawad dahil doon. Tinuturuan mong maging mataas ang pride ng anak mo. Ako pa talagang lola niya ang hihingi ng tawad sa kanya, ha? Ang galing mo ring ina, no? Naisip mo talaga yan? Ma, itinuturo ko lang po sa anak ko ang tama at mabuti. Kahit po anong posisyon nyo sa mundo, kung nagkamali po kayo, kailangan yung tanggaping nagkamali kayo at mag-sorry. Hindi po porket matanda na kayo, kailangan ng palampasin na lang. Paano matututunan ng anak ko na kailangan niya mag-sorry kapag nagkamali siya kung di niya nakikita sa matatanda na nasa paligid niya? Kasalanan mo yon at hindi ko kasalanan. Kung sinabi mo lang sa akin na ganun pala ang ginawa mo, di sana hindi naging ganun ang reaksyon ko. Kaya kung may dapat na mag-sorry dito, ikaw yon at ang bastos mong asawa. Napakagat na lang ako ng labi noon, Miss Winnie, dahil sa sobrang pagpipigil ng galit. Pinipilit ko po kasing maging mahinahon habang kausap si mama eh. Naiintindihan ko naman po kung paano niya ako pinalaki pero gusto ko rin pong maintindihan niya kung paano ko pinapalaki ang anak ko sa henerasyong ito. Naging tahimik kami ni mama sa sala pagkatapos ng pag-uusap namin. Mukhang na-realize niya rin ang sinasabi ko pagkalipas ng ilang minuto. Umismid pa siya bago pumasok sa kanyang silid. Pagkapasok ko sa kwarto ng anak ko, nakadapa si Junjun sa kama at mukhang napagod sa pag-iyak. Niyakap ko na lang siya at humingi ng tawad kahit natutulog na. Naabutan ako ni Tonyo sa ganong posisyon kaya muli na naman po kaming nag-away. Pinakinggan ko na lang po siya at tinanggap ang mga sinabi niya. Alam kong hindi kikilos si mama sa kusina pagdating ng umaga dahil sa nangyari. Nasanay na ako dahil madalas niya yung ginagawa. Kaya naman napilitan akong gumising ng maaga para magluto. Ginising ko na lang at pinabangon si Tonyo para asikasuhin si Junjun. Alam mo namang late na akong nakatulog kagabi, di ba? Masakit pa ang ulo ko. Nakakahilong yumuko para magsapatos kay Junjun. Ikaw na nga dito, mahal. Hindi ba gusto mong bumukod? Ganyan ang gagawin mo araw-araw kaya masanay ka na. Imposible naman yun.
Alam kong hindi mo iiwan si mama eh. Kahit na, mula ngayon, ikaw nang mag-aasikaso ng anak mo. Ikaw ang maghahatid sundo para hindi na maulit ang nangyari. Ayokong tinataasan mo ng boses si mama ha. Kung ako ang gagawa ng lahat, ano na lang ang gagawin niya rito? Bahay niya to, Tonyo. At tayo lang ang nakikituloy rito. Kaya may gawin man siya o wala na tayong pakialam doon. Tayo nagbabayad ng lahat dito sa bahay. Tayo ang bumubuhay sa kanya. Kung wala tayo, hindi naman siya makakakain eh. Ang mga gawain na lang dito sa bahay ang maitutulong niya, aalisin mo pa. Bukod pa ron, binibigyan mo siya ng sariling pera, di ba? Hindi katulong ang nanay ko ha, Tonyo. Binibigyan ko siya ng pera dahil obligasyon ko yon bilang anak niya. Buhayin ko man siya, dapat lang yon dahil mahal ko siya at ako lang ang anak niya. Wala kang karapatang isumbat ang mga bagay na yun sa kanya dahil pera ko ang bumubuhay sa kanya. Pero asawa kita. Ang pera ko ay pera mo. At ang pera mo ay pera ko rin. Anak niya ako. Wala ko rito kung hindi siya nagsumikap na buhayin ako. Ano bang mahirap intindihin doon ha? Kung anak ka niya at anak ang turing niya sa'yo, hindi ba dapat tinutulungan ka niya? Hindi yung ginagawa kanyang alkansya para lang sa mga luho niya. Sa bagay, paano mo nga pala ako maiintindihan kung wala kang magulang nagmamahal sa'yo na kagaya ni mama? Anong sabi mo? Hindi mo ako maintindihan kasi hindi ka minahal ng nanay mo. Wala kang nakagis ng mga magulang. Ang tingin mo sa lahat ng nanay katulad ng nanay mo, hindi ba? Kaya iginagaya mo rin ng nanay ko. Ako ang nakakakilala kay mama kesa sa'yo. Wow! Anong karapatan mong sabihin niya na? Matagal ko nang pinapaintindi sa'yo na hindi ko pwedeng talikuran ng nanay ko pero hindi mo ako naiintindihan. Sinubukan ko naman ah. Ginawa ko ang makakaya ko para intindihin niyang nanay mo. Hindi ko nakasalanan kung napuno ako. Ikaw pa talagang may ganang mapuno dito ha? Ikaw tong nakikituloy pero umaastang may-ari ng bahay? Ano ba? Ano bang gusto mong mangyari ha? Palagi na lang ba tayong mag-aaway? Kagabi pa to eh. Ikaw tong hindi makaintindi. Baka nga tama si mama. Ano? Tamang ano ha? Tama siyang hindi ako dapat ang napangasawa mo? Dapat yung lalaki mayaman na kaya kang iahon sa kahirapan, ganun ba? Ang layo ng narating mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, baka tama siya na kailangan kong mamili sa inyong dalawa. Ha? Hindi ba kayo titigil? Tumakbo na palabas ang anak nyo, oh! Hindi nyo napansin dahil pride nyo ang iniintindi nyo. Nagising din ako dahil sa ingay nyo. Junjun! Junjun! Anak! Junjun! Mugto ang mata ni mama habang humarap sa amin. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang itsura niya dahil agad akong tumakbo palabas para habulin si Junjun. Alam kong sanay sa kalsada si Junjun, Miss Winnie. Ang inaalala ko lang, baka natakot na naman siya dahil sa sagutan namin ni Tonyo. Nawala po talaga sa isip ko na nasa harapan namin siya at naririnig niya ang sigawan namin ng papa niya. Mabuti na lang at mabilis tumakbo si Tonyo at naabutan niya si Junjun tsaka binuhat pa uwi ng bahay. Dahil sa nangyari, hindi na lang namin siya pinapasok sa eskwelahan. Nag-absent din ako dahil sobrang guilty ng nararamdaman ko. Panay ang hingi ng tawad ni Tonyo sa kanyang anak. Mahal na mahal niya kasi si Junjun. Ang sabi niya sa akin noon, hindi niya ipaparanas sa anak namin ng masaktan. Ayaw pa nga niya sanang pumasok sa trabaho pero hindi naman po pwedeng dalawa kaming walang kita ng araw na yon. Sa buong maghapon, nasa sala kaming mag-ina. Kumain, nagkwentuhan, nagkulitan at natulog lang kami doon. Kaya naman hindi lumalabas ng kwarto si mama. Hindi siya kumakain o umiinom man lang. Ilang ulit namin siyang kinatok ni Junjun para alukin ng pagkain pero hindi po siya nagbubukas ng pinto. Nang sumapit ang gabi, habang pinapatulog na ni Tonyo si Junjun, muli akong kumatok sa pintuan ni mama. Idinikit ko pa ang tenga ko para marinig ang ingay sa loob pero tanging ikot lang po ng electric fan ang narinig ko. Tonyo, paabot naman ako ng mga susi dyan sa likod ng pinto oh. Ha? Bakit? Anong cabinet na naman ba ang balak mong kalkalin? Teka lang. Ayaw buksan ni mama ang kwarto niya eh. Maghapon na to eh, kaya nag-aalala ako. Eto na ang susi. Baka galit pa rin siya dahil sa naging usapan natin kanina. Ayaw mo kasing magpigil ng emosyon mo eh. Ako lang ba? Ikaw rin kaya. Boses mo nga ang pinakamalakas kanina eh. Alin bang susi ng kwartong ito? Napakarami naman kasing susi eh. Hindi pa naglagay ng palatandaan.
Si mama nagsama-sama niyan. Pati mga susing hindi na kailangan, sinama niya dyan. Ay nako. Oh, salamat naman at nabuksan na. Yun. Ma? Ma, pasensya na po kumain na po kayo. Siguradong hindi na naman kayo uminom ng gamot nyo. Nabigla lang po ako sa mga nasabi ko kanina, ma. Bugso lang po ng damdamin yun. Pasensya na po kayo. Ma, patawarin niyo na po kami Ano man ang dahilan namin, hindi dapat kami nagsumbatan ng ganon. Ma? Ma? Bakit? Ano nangyari? Mainit si Mama. Mataas yata ang lagnat niya eh. Ma! Hindi ako makahinga. Ano po? Anong sabi ni mama, mahal? Hindi ko naiintindihan eh. Basta tumawag ka na ng tricycle. Dalhin natin siya sa ospital. Sige, teka. Teka lang. Dali-dali kong inalis ang kumot na nakabalot kay Mama at doon ko nakitang sobrang putla niya at pinagpapawisan ng butil-butil. Malaking bulas po akong babae at maliit naman po si Mama kaya madali ko lang siyang nabuhat palabas ng bahay. Nasa labas na ang tricycle na tinawag ni Tonyo kaya kaagad naming naisakay si Mama tsaka dumiretso sa ospital. Hindi ko na po sinama ang asawa ko dahil walang kasama si Junjun sa bahay. Naasikaso kagad si Mama ng mga nurse at nakahiga na ng maayos matapos lagyan ng oxygen. Nanikip daw po ang dibdib niya ayon sa doktor. Mukha rin daw po siyang na-dehydrate. Pinayuhan ako ng doktor na sa bahay na lang namin pagpahingahin si Mama kesa sa ospital kasi hindi naman po niya kailangang i-confine. Mama, kumain na po kayo. Ang sabi ng doktor, kailangan niyo pong kumain kahit konti. Sana binakonfine mo na lang muna si mama. Baka wala siyang ganang kumain eh. Mabuti dun may dextrose. Hindi rin naman advice ng doktor na makonfine siya eh. Mas nakaka-stress daw kasi yun para sa kanya. Stress daw kasi ang dahilan ng paninikip ng dibdib niya. Kaya pala. Pasensya na po, ma. Siya nga pala, mahal. Nakalimutan ko mag-abot ng pera sa'yo kanina. Saan ka kumuha ng pambayad sa ospital? May pera sa bag. Budget natin yun sa susunod na linggo. Ginamit ko muna. Palitan na lang natin. Mag-withdraw tayo sa savings natin, mahal. Paiipon naman ako. Sandali, kukunin ko lang. Pasensya na kung gumastos pa kayo para sa pang-ospital ko. Ma, hindi ko naman po kayo sinisingil Tsaka ang ipon nyo para sa inyo po yun. May savings po kami ni Tonyo para sa ganitong sitwasyon. Hindi nyo po kailangan mag-alala tungkol doon. Ang dami mo kagad sinabi. Babayaran ko ang nagastos nyo. Tapos ang usapan. Ma, hindi na po kailangan. Kasalanan po namin in-stress namin kayo. Pasensya na po kayo. Pangako, hindi na po mauulit. Anong hindi na mauulit? Mahigit 7 taon na tayong magkakasama dito sa bahay. Sa 7 taon na yon, ilang beses ko na bang narinig yan? May nagbago ba? Wala naman, di ba? Nag-aaway pa rin kayong dalawa dahil sa akin. Sinabihan ko naman si Mariel siya na lang ang ayaw bumukod at iwan ako. Totoo naman po yun eh. Gusto kong bumukod kami at matutunan naming patakbuhin ang pamilyang binubuo namin. Pero ano pong magagawa ko kung hindi naman po matatahimik ang asawa ko kapag wala kayo sa tabi niya? Ika nga po nila, happy wife, happy life. Wag mo nga akong dinadaan sa mga pakot-kot mong ganyan ha, Tonyo. Hindi ko pa nakakalimutan kung paano mo ako kausapin nung nakaraang araw. Pasensya na po kayo tungkol dun, ma. Ganun ko lang po talaga kamahal ang anak ko. Kaya kapag nakakakita po ako ng ganong sitwasyon, nag-iiba po talaga ang timpla ko. Hayaan niyo po, susubukan ko pong baguhin yun. Hindi ko po kikwestiyonin kung paano niyo didisiplinahin ang anak ko na apo niyo po. Hay, ewan! Nasasabi mo yan ngayon dahil na-ospital ako. Ayaw mo lang kasing ma-ospital ako kasi dagdag gastos na naman. Mababawasan ang savings nyo ng dahil sa akin. Po? Hindi ko naman po sinabi yun Sa 7 taon ba naman, Tonyo? Kilala ko na ang takbo ng isip mo. Hayaan mo na si Mama, mahal. Ma, kumain na po muna kayo. Kailangan malamanan po ang sikmura nyo. Kahit po nagtatalo kayo, sana hindi nyo pinababayaan ang sarili nyo. Eto, pinagluto ko po kayo ng lugaw. Kainin nyo na po habang mainit pa. Sana nga pinabayaan mo na lang ako Kapag namatay na ako, wala ka nang aalalahanin kundi ang sarili mong pamilya. Ma naman, hindi ko po naiisip yan. Mahalaga po kayo sa akin. Ayokong mawala kayo.
Mula ngayon, isipin mo na. Magastos kapag nandito ako sa tabi mo, hindi ba? Mawawala ako, mababawasan ang pabigat sa inyo. Wag na po nating pag-usapan ito, Ma. Kahit sabihin ko na hindi kayo pabigat, hindi naman po kayo maniniwala eh. Kumain na lang po kayo dyan. Pupuntahan ko lang po sandali si Junjun. Baka nagising na po yun sa ingay natin dito. Pinipigilan ko na lang ang sarili ko noon na maiyak sa harapan ni Mama, Miss Winnie. Nasaktan po kasi ako sa mga sinabi niya na dapat pinabayaan ko na lang siya. Ginagawa ko naman po kasi ang lahat para sa kanya. Gusto kong makabawi sa lahat ng paghihirap niya habang lumalaki ako. Pero ayoko naman pong talikuran ng pamilyang binubuo ko. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong anak sa tuwing napaparamdam ko sa kanya na pabigat lang siya. Nang gabi ring yun, nakapagdesisyon akong wag na munang pumasok sa trabaho. May leave pa naman akong natitira para makapagpahinga at alagaan si Mama. Nung una pumayag si Tonyo sa desisyon kong mag-leave sa trabaho. Akala kasi namin 1 o 2 araw lang yun. Pero magdadalawang linggo na, hindi pa rin gumagaling si Mama. Nangihina pa rin siya at kailangan ko pang dalhan ng pagkain sa kwarto at subuan. Kailan mo naman balak pumasok ha? Maayos naman akong nagpaalam sa trabaho. Naiintindihan naman nila ang ganitong sitwasyon eh. Alam nilang emergency at hindi pwedeng ipagkatiwala sa iba. Ubus na bang leave with pay mo? Oo, 3 araw lang yun with pay pa ako. At may sasahurin pa naman ako ngayong sahuran dahil pumasok yun sa cut-off. Sa susunod wala nang matitira sa sahod mo. Wala tayong maihuhulog sa savings. Nabawasan pa nga eh. Ano bang pinopoint mo? Akala ko ba napag-usapan na natin to ha? Oo nga. Pero hindi kasama sa plano natin na mag-leave ka ng sobrang tagal. Mauubos ang savings natin kung ipagpapatuloy mo yan. May sahod ka naman hindi ba? Di pagkakasyahin natin yun. Paano naman? Nung 2 nga tayong kumikita hindi nagkakasya. Ngayon pa kayang sahod ko lang ang aasahan natin. Ako na ang bahala. Nandito naman ako para mag-budget at pagkakasyahin natin kung ano lang ang meron tayo. Yun naman pala Di pwede na tayong bumukod kasi ikaw na ang gagawa ng lahat. Ano ba, Tonyo? Nandyan na naman tayo sa usapang yan eh. Paulit-ulit na lang. Gusto mo ba talagang araw-araw nagtitipid tayo ha? Gusto mo bang iparanas sa anak mo na kakain lang siya para malamanan ng tiyan at hindi yung mabubusog ha? Ano? Siyempre ayoko maranasan ng anak ko yun. Yun naman pala eh. Sa ngayon, pagkakasyahin ko lang ang sahod mo. Titipirin ko hanggang sa makabalik ako sa trabaho. Kung pansamantala lang pwede, pero kung araw-araw na, hindi ako papayag ng ganon. Mas mabuti nang ako ang magutom kaysa hindi mabusog ang anak ko. Yun din naman ang gagawin ko para sa anak natin Talaga? Handa kang maghirap, wag lang umalis sa lintik na trabaho mong pahinante na napakababa ng sahod. Galit ka na naman ba sa trabaho ko? Naisip ko lang, ano bang meron sa trabaho mo at hindi mo maiwan? Ano? May kabit ka ba sa trabaho mo ha? O baka may legal kang asawa kaya hindi mo ako mapakasalan? O baka naman malaki na ang sahod mo pero tinatago mo lang sa akin ha? Kasi binibigay mo sa iba mo pang anak. Mariel, ano ba? Bakit naman napunta dyan ang usapan natin? Sa kumpanya kapag tumatagal na sa trabaho, siguradong tumataas ang sahod. Dyan sa tracking, bakit hindi tumataas ang sahod mo kahit under naman ng company yan, di ba? Ano ba? Hindi ka ba titigil sa kakaisip ng ganyan? Hindi na nga ako tumatanggap ng panggabing biyahe para sabay tayong umuwi. Nang sa ganun, matutulog si Junjun na magkakasama tayo, di ba? Tapos ngayon iisipin mong may kabit ako? Sinabi ba yan ni Mama sa'yo? At bakit nadadamay na naman dito si Mama ha? Sino magsasaksak sa utak mo niyan? Alam mo na yun noon pa, Mariel. Kaya ko kayong buhayin ng anak ko, pero hindi ko kayang isama sa gastos si Mama, lalo pat napakagastos niya. Hindi ko kayang sustentuhan ang maintenance niya at ang mga luho niya. Kaya nga gusto kong bumukod na tayo Saka nagkakasakit na si Mama dahil sa akin. Nakakagulat lang ano, kapag pumuputok ang butse mo, palagi na lang kasama sa dahilan mo kung gaano kagastos si Mama. Hindi ko na alam, Tonyo. Pakiramdam ko, hindi na kita kilala. Ha? Hindi ba parang ang labo mo naman? Noon nangako ka sa akin na kukunin mong loob ni Mama. Ang sabi mo, tatanggapin mo siya kahit hindi kanya tanggap. Tapos ngayon, tinitiis mo lang pala siya? Ang kapal naman ng mukha mo. Pera kong ginagastos ng nanay ko. Pera kong binibili niya ng mga parcel niya. Pera kong ginagamit niya sa maintenance niya.
Pero nagagawa mo pa yung isumbat ha? Kaya hindi ko na alam kung kilala pa ba kita eh. Teka lang Mariel, nag-uusap pa tayo di ba? Saan ka naman pupunta? Sa sala. Tapos maririnig na naman tayo ng mama mo na nagtatalo. May stress na naman yun eh. Alam ko naman na hindi ka concerned kay mama eh. Concern ka lang sa pera na ilalabas mo kapag na-stress na naman siya at dinala sa ospital. Ano ba? Pati ba naman pagmamalasakit ko questionin mo? Baka buong pagkatao ko kine-question mo na. Iniisip mo ba na mali ka ng taong piniling makasama at maging ama ng anak mo? Baka mas lalo ka lang masaktan kapag narinig mo ang totoo. Kaya huwag ka nang magtanong pa. Sarili mo lang ang mahalaga sa'yo eh. Dahil kung iniisip mo kami, gagawa ka ng paraan para kumita ng mas malaki. Lumabas na lang ako ng kwarto, Miss Winnie. Hindi ko po alam kung bakit nawalan na ako ng amor kay Tonyo. Sinusuyo naman niya ako para makapag-usap ng maayos pero nagmatigas na po ako. Kahit anong isip ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw niyang umalis sa trabaho kahit ang hirap na ng sitwasyon namin. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa mahinang daing. Agad kong naisip si mama kaya pumasok ako sa kwarto niya. Doon ko nakitang nahihirapan na naman siyang huminga. 4:00 pa lang ng umagang yun, pero dahil sa pag-aalala, binuhat ko siya at tumawag ng tricycle para dalhin ulit sa ospital. Sa daan, pilit ko siyang pinapakalma. Wala akong alam na pang first aid kaya kinakausap ko na lang siya na tibayan niya ang loob niya at huwag siyang bibigay. Pero pagdating sa ospital, katulad pa rin po ng dati ang sinabi ng doktor. Wala pa rin makitang sakit kay mama. Kaya naman pinaulit ko ang mga test niya. Ako na po mismo ang nagpumilit na i-confine si mama pero ayaw ng doktor dahil hindi naman daw po kailangan. Sobra na akong nag-aalala. Naisip ko na hindi lang stress ang nararamdaman ni mama. Kahit ang tricycle driver, napapansin na rin ang sunod-sunod kong pagsugod kay mama sa ospital sa bayan. Kaya naman pinayuhan niya akong ipatingin si mama kay Lola Oka, isang matandang babae na may alam daw sa mga herbal medicine. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo pero kailangan kong subukan para kay mama. Kumusta po? Natignan niyo na po kagad si mama? Papainumin niyo po ba siya kagad ng halamang gamot na yan? Gaano po ba kabilis makita kung anong sakit niya? Alam mo, iha, napakadaldal mo. Sobrang ingay mo kaya hindi ko magawa ng maayos ang dapat kong gawin. Pero pagkadating nyo kanina, alam ko na kagad kung anong nangyayari sa mama mo. Tinatawas ko lang siya para makasiguro, kaya huwag ka munang puro tanong dyan. Pasensya na po. Dinala ko na po kasi si mama sa ospital eh. May mga maintenance na rin po siyang iniinom para sa paninikip ng dibdib niya. Kaya hindi ko po talaga alam kung bakit sinusumpong na naman siya at napapadalas po yun. Alam mo ba ang pamahiin ng iba? Pamahiin? Hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganun eh. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa mga matatanda. Bakit ka nandito ngayon? Hindi ko mapapagaling ang walang pananampalataya sa kakayahan ko. Pasensya na po. Pwede naman pong magbago yon, hindi ba? Mula po ngayon, maniniwala na ako sa kakayahan nyo. Ay nako, ang nanay mo matagal nang nasa ilalim ng isang barang na kung tawagin ay buyagan. Buyagan? Ano po, barang? As in kulam? Black magic? Oo, ganun na nga siguro ang tawag ng mga tao ngayon sa barang. Black magic. Sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po nagkakamali lang kayo. Pwede naman pong magkamali sa ganyan, hindi ba? Ay, matagal ko lang ginagawa ito. Pagdating nyo pa nga lang, kitang-kita ko na ang paghihirap niya sa mahabang panahon. Kahit tignan mo pa ang mga daliri ng mama mo sa hinliliit. Po? Ano po bang meron dun? Hindi nagpapantay, hindi ba? Ganyan ang matibay na senyales ng isang nabarang. Ano nang mangyayari sa akin? Mamamatay na ba ako? Ano ba, ma? Bakit ganyan ang iniisip nyo? Hindi ako papayag, no? Hindi ko hahayaang mangyari yon, ma. Lola Oka, baka naman po may paraan para mawala ang buya-buya o kung ano man pong tawag doon. Buyugan? Buyagan? Ano po ba? Ay, isang simpleng magtatawas lang ako at biyasa sa mga halamang gamot. Hindi ako albularyo na kayang magbalik ng kulam sa gumawa nun. Ang tanging magagawa ko lang sa ngayon palakasin ang resistensya ng nanay mo gamit ang mga halamang gamot na narito.
Kung kamatayan lang din ang kababagsakan ko, hindi ko na kailangan dumaan pa sa mga halamang gamot na yan. Halika na, Mariel. Umuwi na tayo. Ma, ano ba? Kaya nga tayo nandito para mapagamot ka, hindi ba? Kaya bakit ganyan ang iniisip nyo? Bakit ka ba nagpapapaniwala sa kanya? Hindi ba matagal ka nang hindi naniniwala sa ganyan? Hindi ka naniniwala sa barang, sa albularyo o sa mga kulam. Kaya bakit ngayon naniniwala ka na? Ba't ganyan ang reaksyon mo? Dahil nararamdaman ko pong nagsasabi siya ng totoo. Ma, alam kong albularya talaga siya at front lang niya na tindera siya ng halamang gamot. Gusto kong gumaling ka at hindi mamatay tulad ng gusto niyong mangyari. Ayaw niyo po ba talaga akong makasama, Ma? Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Siyempre anak kita at gusto kong ginagabayan ka. Pero may sarili ka ng pamilya ngayon. Tama na yung mga panahong naging pabigat na ako sa'yo. Mama naman, hindi po kayo naging pabigat sa akin kahit kailan. Makinig po kayo ha. Kailangan ka pa ni Junjun. Kailangan ka pa namin ni Junjun ng apo nyo, Ma. Napakadrama mo. Hindi mo ba narinig na walang kayang gawin ang magtatawas para sa barang na tumama sa akin? Papalakasin lang naman niya ang katawan ko at siguradong pansamantala lang yon. Mas lalo akong magiging pabigat kapag ganon. Ang totoo niyan, may paraan naman talaga para mawala ang barang na yan. Pero napaka-imposible. Po, bakit naman po imposible yon? Hindi ako albularyo, hindi ba? Hindi ko malalaman kung sino ang bumarang sa mama mo. Bakit? Kayo ba? Ha? Alam niyo kung sino ang gumawa yan? Kapag nalaman po namin, ano po ang susunod na mangyayari? May kakayahan ba siyang alisin yon? Mukhang matagal na ang barang kaya hindi na yan mababawi pa. Lalo na kung dumaan yan sa mga mangkukulam. Tuso ang mga yon dahil mas lalakas sila kapag may kaluluwa silang nakukuha. Balak nilang patayin si Mama? Alam mo, Mariel, masyado ka nang nagpapapaniwala, ano? Hindi totoo yan, ano? Isa lang siyang may kaalaman sa mga herbal, pero hindi naman siya albularyo katulad ng sinabi niya. Kaya paano niya malalaman? Maliban na lang kung isa rin siyang mangkukulam. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Kung hindi kayo naniniwala, umalis na lang kayo rito. Basta tandaan nyo ito, ha? Ang tali mas humihigpit kung palaging hinihila. Po, ano pong ibig sabihin nun? Abala kayo sa mga ginagawa ko. Umalis na nga kayo. Pero di po ba may halamang gamot kayong ipapainom kay Mama? Kapag ininom po ba niya, hindi na siya masyadong manghihina at sisikip ang dibdib? Meron nga, pero hindi kayo naniniwala, hindi ba? Kaya bakit kayo bibili? Binibenta po ba yon? Akala ko po ba hindi naniningil ang mga kagaya nyo? Wala nang libre ngayon, Ineng. Ito ang hanap buhay ko. Kaya lahat ng nandito binebenta ko. Nasa sayo naman kung bibili ka o hindi. Hindi naman ako namimilit. Gusto ko pong subukan. Bibili po ako kahit mga 2 bote lang. Bote? Paano mo naman nasabing bote yon? Kasi po iniinom, hindi po ba? Tuyong dahon ng halamang gamot yon. Pakuluan nyo ng ilang minuto at inumin kapag maligamgam na. 1 basong tubig po ang kailangan? Kalahati. Ho? Hindi ho ba ang konti lang nun? Baka ho kasi mapait. Pero sige po, pabili po ako. Pwede po ba yung pakuluan ng paulit-ulit? Hindi na dahil wala nang bisa yun. Isang gamitan lang talaga ang mga dahon na ito. O heto, kunin mo. Nang makita ni Mama ang binili kong dahon, nagalit siya at sinabing itapon ko na lang daw yon. Hindi ko siya pinakinggan, Miss Winnie. Humanap lang ako ng masasakyan namin pauwi kaysa makipagtalo pa sa kanya. Pagdating sa bahay, nakabusangot si Tonyo nang sumalubong sa amin. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya nang pumunta sa albularyo Pinagpahinga ko muna sa kwarto si Mama, tsaka hinarap ko naman ang asawa ko. Nagpaliwanag ako sa kanya at nagsorry. Alam mo, sa tingin ko, sinasadya lang ni Mama yan. Nagsasakit-sakitan lang siya. Sa 1 linggo, 2 beses mo na siyang sinusugod sa ospital. Sobrang gastos na nun, Mariel. Tapos sa uli, sasabihan lang tayo ng doktor na magpahinga at huwag istresin. Bakit hindi na lang pakalmahin dito sa bahay at hindi hintayin... Hintayin ano? Hintayin mamatay siya, ha? Ganon? Hintayin hanggang tuluyan siyang hindi makahinga, ganon ba, ha? Wala akong sinabing ganyan, ha? Wala kang ang sinabi pero yun ang nagiging dating ng sinasabi mo ngayon.
Binibigyan mo lang ng ibang kahulugan ng mga sinasabi ko. Ewan, hindi na kita maintindihan. Alam mo, sapat na siguro ang 7 taon eh. Tama na siguro yon. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Yun lang ang paraan para mabuhay pa ang mama ko. Ano? Parang sinasabi mong ako ang pumapatay sa mama mo ah. Kung makapagsalita ka naman dyan, Mariel. Grabe ka rin mambintang, no? Sige, kung yan sa tingin mo dapat gawin, pumapayag na ako. Maghiwalay tayo at sa akin ang anak ko. Sa akin si Junjun. Ako ang nanay niya kaya sa akin siya. Magulang din ako ni Junjun, kaya may karapatan din ako sa kanya. Kahit sa batas tayo dumaan, sa akin mapupunta ang bata. Alagaan mo na lang yung mama mo habang buhay. Ako na mag-aalaga sa anak natin. Kaya kong pagsabayin ang pag-aalaga sa kanilang dalawa kahit wala ka. Kung ganun, bakit nagkakasakit ngayon yung mama mo? Bakit kailangan mong umabsent sa trabaho para maalagaan siya? Hindi mo kaya, Mariel eh. Huwag masyadong mataas ang pride. Humingi ka ng tulong kung kailangan. Hindi yung nahihirapan ka na, nagmamatigas ka pa. Matagal na akong humihingi ng tulong sa'yo pero wala ka namang balak na tulungan ako, hindi ba? Mas mahalaga sa'yo na hindi mabawasan ang savings mo. Sa 7 taon na hindi ako tinanggap ni mama at sa hindi niya pagkilala sa akin bilang provider ng pamilyang to, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng dahilan para gastusan ng mga pangangailangan niya. Kung meron man ditong may malalim na hinanakit, ako yun. Palaging mababa ang tingin niya sa akin. Hinuhusgahan mo lang kasi si mama eh. Oo nga pala no, walang tama sa paningin mo kundi si mama. Hindi valid ang feelings ko kasi kay mama lang dapat. Kahit mali na siya, tama pa rin sa'yo. Ikaw rin ang kumukonsente sa ugali niyang yan eh. Kahit minamata-mata niya ako, nasa akin pa rin ang sisi. Kahit wala siyang sakit pero nakukonsensya ka kapag nahihirapan siya. Alam na alam ni mama kung paano ka mapapasunod. Maghiwalay na tayo. Kaya mula ngayon, wala ka ng karapatang magsalita ng ganyan sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisip ng mga ganyan, Tonyo. Ang kitid-kitid ng utak mo. Kita mo na? Mag-ina nga kayo. Basta wag kang hihingi ng tulong sa akin ha. Hindi ako magsusustento kay Junjun. Kung kailangan mo ng tulong ko, ibigay mo sa akin si Junjun. Gusto kong anak ko lang makinabang sa pinaghirapan ko. Makasarili ka talaga. Naman! Bakit ko iisipin ang nararamdaman o sitwasyon ng ibang taong hindi naman ako gusto, di ba? Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak ko. Kung hindi nyo nakita yon, pagkukulang mo na yon. Bulag na bulag ka kasi sa mama mo eh. Lumayas ka na rito! Talagang lalayas ako. Hindi ko tinitignan si Tonyo nang umalis siya, Miss Winnie. Pero ramdam ko ang masama niyang tingin sa akin. Lumabas siya ng bahay at padabog ang pagsara niya sa pinto. Ilang minuto matapos siyang umalis, tsaka nagsimulang bumagsak ang mga luha ko. Aminado akong para sa akin ang desisyon na yon, pero mas iniisip ko si mama eh. Alam kong lalo siyang magkakasakit dahil sa asawa ko at sa naging sitwasyon namin, yung pag-aaway namin ng dahil sa kanya. Hindi ko kayang mamili pero sadyang kailangan. Madalas din kasing sinisilip nila mama at Tonyo ang isa't isa kaya hindi kami nagkakaroon ng katahimikan sa bahay. Kahit pinaalis ko na si Tonyo, umaasa pa rin ako na ibang isasagot niya. Akala ko kasi ilalaban pa niya ang pamilya namin at sasabihin ulit na kukunin niya ang loob ni mama katulad ng palagi niyang sinasabi. Pero nagkamali po ako. Nagbago siya o baka nagsawa na ng tuluyan. Nagulat ako nang lumapit si Junjun sa akin at umiiyak. Ang alam ko, nasa kapitbahay siya at nakikipaglaro. Pumayag kasi ako na makipaglaro muna siya para makapag-usap din kami ni Tonyo. Pero sinabi niyang bumalik din siya kagad dahil nasa school pa ang kalaro niya. Sobrang sakit sa akin na nakita pa ng anak ko ang pag-aaway namin ng papa niya. Niyakap ko na lang siya noon at pinatahan. Kahit kasi ipaliwanag ko ang nangyari, sigurado po akong hindi pa rin niya maiintindihan. Nakatulog kami ni Junjun habang sabay na umiiyak. Nagising na lang ako dahil sa amoy ng nilulutong pagkain sa kusina. Yun ang paboritong lutuin ni Tonyo na naging paborito namin ni Junjun, ang masarap na adobong puti. Natuwa ako kaya nagmamadaling lumabas. Pagdating ko sa kusina, nakita kong si mama ang nagluluto. Nadismaya ako pero hindi ko po yun pinahalata. "Oh, gising ka na pala anak. Halika, kumain na tayo. Nasaan si Junjun? Hindi ba't paborito niyo to?" "Natutulog pa po eh.
Maayos na ho ba ang pakiramdam nyo ha, ma? Oo, maayos na maayos na. Mahusay nga ang dahon na binenta ng matandang babaeng yun. Naglaga kasi ako at uminom kagabi dahil sumasakit ang dibdib ko. Masaya na po ba kayo? Ano bang tanong yan? Oo naman, masaya akong inaalagaan mo ko nitong nagkasakit ako. Kaya salamat ha anak. Hindi po yun ang tanong ko. Masaya po ba kayong wala na akong asawa? Masaya po ba kayong naghiwalay na kami ng asawa at naging katulad nyo na ako ngayon? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Gusto ko pa rin na magkaroon ka ng katuwang sa buhay. Pero kung hindi yun si Tonyo, ayos lang naman yun. Madami namang lalaki ang tatanggap sa'yo kahit may anak ka pa. Ma! Ano ba? Bakit mo ba ako sinisigawan ha? Plano nyo po ba talaga to ha? Ginusto nyo po ba talagang maghiwalay kami ni Tonyo? Alam mong una pa lang, ayoko na talaga sa kanya, hindi ba? Pinilit ko naman ang sarili kong magustuhan siya eh. Nirespeto ko ang desisyon mo. Malay ko bang lalabas ang tunay na kulay niya? Kasalanan ko pa rin ba yon ha? Hindi ba sinabi nila ang ina ang tanging nakakaalam ng makabubuti para sa kanyang anak? Kaya alam ko na hindi siya makabubuti para sa'yo. Ma, mahal ko po si Tonyo at siyang ama ng anak ko. Dahil mahal ko po kayo, pinalayas ko siya para lang gumaling kayo. Ngayon naiisip kong mali pala ako. Dahil kung mahal niyo ako, mamahalin niyo rin ang taong mahal ko. Hoy, Mariela! Saan ka pupunta? Hahabulin mo na naman ang lalaking yon? Tanga ka talaga! Gulong-gulo na po talaga ang isip ko noon, Miss Winnie. Pareho kong mahal sina Mama at Tonyo. Gusto ko silang kasama pareho pero hindi naman pwede. Akala ko tama na pinili ko si Mama pero nang makita kong ayos lang naman pala siya, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Biglang bumalik sa isip ko ang mga sinabi ni Tonyo na nagpapanggap lang siya na may sakit. Kaya naman po nagmamadali akong lumabas. Alam kong may isang katrabaho na pwedeng puntahan si Tonyo. Ang driver niya sa tracking. Isa kasing pahinante si Tonyo at yun lang ang trabahong nagtagal siya kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa kabilang barangay ang bahay ng taong yon pero hindi ko po alam kung paano ko nakarating ng mabilis. Tinakbo ko kasi ang pagpunta ron. Pagdating ko sa bahay ng katrabaho ni Tonyo, dinig na dinig ko na kagad ang usapan nila. Nasa loob sila ng bahay at dahil malapit sila sa bintana, kita ko kagad silang nagiinuman. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ang sinabi ni Tonyo. Kaya naman nagmamadali akong pumasok at sinipa ang lamesa. Nagtalsikan ng mga gamit sa ibabaw noon. Kita ko rin ang pamumutla niya. Anong sinabi mo? Pinabarang mo si Mama? Ano ka ba? Anong ginagawa mo rito? Saka biruan lang namin yun. Sumagot ka sa akin, Tonyo! Ano ba? Bakit ba dito ka pa gumagawa ng eksena ha? Pinuntahan mo lang ako rito para sirain ang pag-iinuman namin? Sasagot ka ba? O sa sunod kong sipa, sa mukha mo natatama to? Mukhang wala namang naging epekto yun sa kanya kasi matagal na yun. Anong sinabi mo? Hindi ba sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makuha ang loob ni Mama? May nakapag-advise sa akin na gumamit ng gayuma. Gayuma o barang? Pareho lang yun. Ang sabi ko, gusto kong maiwasan na magalit sa akin si Mama. Tigilan kumbaga. Tapos sabi ko, dapat kapag nagagalit siya, makaramdam siya ng konsensya o ano man na maiisip niya na hindi na siya pwedeng magalit sa akin. Basta ganun. Ang hirap ipaliwanag pero hindi naman tumalab, di ba? Kanino? Kung kanino? Kay Mama nga. Matagal na nga yun at mukhang hindi naman naging effective. Kanino ka nagpasagawa nun? Malayong barangay yun. Minsan kami nag-delivery dun tapos nalaman namin na may kilala siyang albularyo. Tapos ayun, nagbiruan lang kami na subukan. Nang panahon na yun, sinasabi ko sa mga kasama ko ang problema ko. Humihingi ako ng payo sa kanila kung paano mapapaamo si Mama. Saan ang baryong yon? Ano ba? Hindi ko nga matandaan kasi 7 taon na ang nakalipas. Sa dami ng barangay na pinupuntahan namin araw-araw, maaalala ko pa ba yun? Ikaw pala ang nagpabarang sa kanya. Hayop ka, kapag may nangyaring masama kay Mama, papatayin kita. Galit akong umalis, Miss Winnie, dahil mas inaalala ko ngayon si Mama kesa sa asawa kong wala pala talagang puso. Agad akong naghanap ng masasakyan na tricycle. Pumunta ako sa bahay ni Lola Oka at sinabi sa kanya ang mga narinig ko.
Mukhang alam na niya ang gagawin kaya nagdala siya ng ilang halamang gamot at sumama sa akin pa uwi ng bahay. Gulat na gulat si Mama nang makita kami. Magpakulo ka ng tubig at ilagay ang damit na palaging isinusuot ng asawa mo. Ano ba yan? Gumagawa ba kayo ng gayuma para bumalik dito si Tonyo? Bakit ka ba nagpapapaniwala sa kanya, Mariel? Hindi ba sinabi niya na barang daw ako? O tignan mo nga ako maayos naman ako, hindi ba? Sa tuwing nagagalit ka, tumitindi ang barang. Ang paninikip ng dibdib mo depende sa lalim ng galit mo. Katulad ng isang lubid, kapag hinahatak mo ng matindi, siya naman ang paghigpit nito sa pinagtalian, hindi ba? Ho? Kumuha ka ng malaking planggana, Iha. Sige po, sandali lang po. Ano bang nangyayari? Bakit sunod ka ng sunod sa gusto niya? Hoy, ano ba, Mariel? Diyan lang po kayo, Ma. Junjun, pumasok ka muna sa kwarto. Kumuha ka ng kalahating balde ng tubig na malamig. Yung pinapakuluan, matagal pa ba yon? Malapit na pong kumulo yun. Galing na po kasi sa termos na sinalang ko sa kalan. Kapag meron ng bula-bula sa ibabaw ng tubig, pwede mo nang isalin yan dito sa planggana. Tapos ikaw naman… Ako? Oo, bakit ho? Oo, ikaw. Umupo ka dito sa loob ng planggana. Ha? Ano bang nangyayari? At bakit naman ako susunod? Ma, sumunod na lang po kayo. Inaalis po niya ang barang sa katawan niyo. At naniniwala ka talagang binarang ako? Opo, dahil si Tonyo mismo ang gumawa nun. Narinig ko sa bibig niya. Ano? Ang walang yang yon? Sumunod na po kasi kayo. Kapag nagalit kayo kay Tonyo dahil sa nalaman nyo, baka hindi ko na po maisalbang buhay nyo. Pigilan nyo po ang galit nyo, Ma. Pangako, hindi na po ako babalik kay Tonyo. Gumaling lang po kayo, Ma. Sumunod na si Mama sa mga utos sa kanya ng albularya noong nagsimula na akong umiyak at halos magmakaawa na wag na siyang magalit. Napansin ko po kasi ang pattern na yon na sa tuwing nagagalit o sumasama ang loob niya, naninikip ang kanyang dibdib at walang makita ang doktor kundi stress lang daw yon. Ngayon ko lang po napagtanto na matagal na palang nangyayari ito, na akala ko lang dala ng stress at nagkakaedad na siya. Yun pala, epekto po pala yun ng pagpapakulam ni Tonyo sa nanay ko, 7 taon na ang nakararaan. Mula noon palaging pumupunta si Lola Oka sa amin para paliguan ng pinagkuloang damit ni Tonyo si Mama, kasama ng mga halamang gamot at ritual. Sinasagot ko na lang ang pamasahe at pagkain niya. Ibinalik niya rin sa akin ang perang binayad ko sa kanya sa pagbili ng mga dahon nung una kaming nagkita na kasama ko si Mama noong nagpunta kami sa kanya. Ang sabi kasi niya, sinusubukan lang daw niya ako kung gaano ako kadesperada noon. Kaya nang bumalik ako, hindi siya nag-alangan na tulungan akong mapagaling si Mama. Tumagal po ang gamutan ng 1 buwan. Iniwasan na rin po ni Mama ang magalit mula noon. Tungkol naman po kay Tonyo, pinabarangay ko po siya para sa sustento sa anak namin. Hindi naman siya umangal dahil alam niyang may kasalanan po siya. Nagtrabaho po ako noon ng nagtrabaho para kina Mama at Junjun. Mula po noon naging masawais na si Mama sa paggastos ng pera. Hindi nagtitipid pero hindi rin po sobra kung gumastos. Sa ngayon po masaya na kaming 3 na magkakasama. Hindi umaasa sa lalaki para buhayin kami dahil kaya ko naman pong itaguyod ang aking pamilya. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi si Mama at ang aking anak. Ayoko na rin pong mag-asawa ulit kung mauulit lang naman din po ang nangyaring ito. Ayoko rin pong humanap ng batong ipupukpok ko sa ulo ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking karanasan. Lubos na gumagalang, Mariel. Sana po nagustuhan niyong binahagi naming kwento ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Yun! Shoutout po sa Gidon at Glomar family, Kay Emily Servano, kay Yen, kay Primera Uno, at kay Divina Kagitla na nag-comment po sa Pintasera na Biyanan Upload. Ang sabi po niya, "Hello Miss Winnie and Sir John, ang ganda po ng kwento nyo at ng tandem nyo. Uy. First time ko lang po sa channel ninyo. Ang ganda po ng kwento at ganda ng voice variation nyo, kaya naman hindi nakakasawang makinig. Ang galing at ang husay nyo po pareho bumigkas ng mga salita.
Congrats to both of you. Uy, salamat. Salamat po ma'am sa napakagandang comment ninyo ha. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang po, marireach na natin ang 100k subscribers. Oo nga. Siyempre sa tulong po ninyo. Tama. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po ulit sa susunod. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!